masira. Narito ang ilang posibleng resulta. Overheating, ang amplifier ay maaaring mag-overheat at masira. Distortion, ang tunog ay maaaring maging distorted o maingay. Power reduction, ang amplifier sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng series, alin ang mas magaan na impedance 4 ohms or 8 ohms? Ang 4 ohms ay mas magaan na impedance kaysa sa 8 ohms. Ang impedance ay ang paglaban ng isang electrical circuit sa daloy ng kasalukuyang kuryente. Mas mababa ang impedance, mas madaling dumadaloy ang kasalukuyang kuryente. Sa mga speaker, ang mas mababang impedance ay nangangahulugan na mas maraming kapangyarihan ang maaaring makuha mula sa amplifier, kaya, ang isang 4 ohm speaker ay maaaring magkaroon ng mas malakas na tunog kaysa sa isang 8 ohm speaker na may parehong amplifier. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang ilang mga amplifier ay hindi idinisenyo upang magmaneho ng mga speaker na may mababang impedance. Kung ang amplifier ay hindi sapat na malakas para sa impedance ng speaker, maaari itong masira. Paano ko malalaman kung ang aking amplifier ay kayang magmaneho ng 4 ohm speaker? Narito ang ilang paraan para malaman kung ang iyong amplifier ay kayang magmaneho ng 4 ohm speaker. Tingnan ang manual ng iyong amplifier. Karaniwang nakasulat dito ang mga impedance na kaya nitong hawakan. Hanapin ang impedance rating sa likod ng amplifier. Karaniwang may label na impedance o speaker impedance. Kung wala kang manual o label, maaari mong tanungin ang manufacturer o retailer ng amplifier. Mahalaga rin na tandaan ang mga sumusunod. Ang ilang mga amplifier ay may kakayahang magmaneho ng 4 ohm speaker, ngunit hindi inirerekomenda. Maaaring masira ang amplifier kung hindi ito sapat na malakas para sa impedance ng speaker. Kung hindi ka sigurado, mas mabuti na kumonsulta sa isang audio technician. Sana makatulong ito. Ano ang mangyayari kung gumagamit ako ng 4 ohm speaker sa 8 ohm amplifier? Kung gagamit ka ng 4 ohm speaker sa 8 ohm amplifier, may posibilidad na masira ang iyong amplifier. Narito ang dahilan. Ang mga amplifier ay dinisenyo para sa isang partikular na impedance. Ang impedance ay ang paglaban ng isang circuit sa daloy ng kasalukuyang kuryente. Kung ang speaker ay may mas mababang impedance kaysa sa rating ng amplifier, mas maraming kasalukuyang kuryente ang dadaan sa amplifier. Ito ay maaaring magdulot ng sobrang init at pinsala sa amplifier. Sa madaling salita, ang paggamit ng 4 ohm speaker sa 8 ohm amplifier ay parang paglalagay ng sobrang bigat sa isang kotse na hindi dinisenyo para dito. Ang kotse ay maaaring masira. Narito ang ilang posibleng resulta. Overheating, ang amplifier ay maaaring mag-overheat at masira. Distortion, ang tunog ay maaaring maging distorted o maingay. Power reduction, ang amplifier ay maaaring hindi makapagbigay ng sapat na kapangyarihan sa speaker. Mas ligtas na gumamit ng speaker na may parehong impedance o mas mataas kaysa sa rating ng amplifier. Halimbawa, kung ang iyong amplifier ay rated para sa 8 ohms, mas ligtas na gumamit ng 8 ohm o 16 na ohm speaker. Kung hindi ka sigurado, mas mabuti na kumonsulta sa isang audio technician. Ano ang mga sintomas ng sobrang init ng amplifier? Narito ang ilang sintomas ng sobrang init ng amplifier. Ang amplifier ay nagiging mainit sa paghipo. Ito ay ang pinakahalatang sintomas. Ang tunog ay nagiging distorted o maingay. Ito ay dahil ang amplifier ay hindi na makapagbigay ng malinis na signal. Ang amplifier ay nagsisimulang mag-shutdown o mag-off. Ito ay isang mekanismo ng proteksyon upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Ang amplifier ay naglalabas ng amoy ng nasusunog. Ito ay isang senyales na ang amplifier ay nasisira. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, dapat mong patayin ang amplifier at hayaan itong lumamig. Huwag subukang gamitin ito muli hanggang sa malaman mo kung bakit ito nag-overheat. Narito ang ilang mga bagay na maaaring magdulot ng sobrang init ng amplifier. Paggamit ng sobrang kapangyarihan, ang paggamit ng amplifier sa maximum na volume nito ay maaaring magdulot ng sobrang init. Paggamit ng mas mababang impedance speaker kaysa sa rating ng amplifier, ito ay maaaring magdulot ng mas maraming kasalukuyang kuryente na dumadaloy sa amplifier, na maaaring magdulot ng sobrang init. Masamang ventilasyon, kung ang amplifier ay nasa isang masikip na lugar.
Hindi ito makakahinga ng maayos at maaaring mag-overheat. Malfunction ng components. Ang isang sira na bahagi sa amplifier ay maaaring magdulot ng sobrang init. Kung hindi mo alam kung bakit nag-overheat ang iyong amplifier, mas mabuti na kumonsulta sa isang audio technician. Tamang connection ng speaker. Ang tamang koneksyon ng speaker ay mahalaga para sa malinaw at mahusay na tunog. Mayroong dalawang pangunahing paraan ng pagkonekta ng mga speaker, series at parallel. Ang paraan ng pagkonekta ay nakakaapekto sa impedance ng speaker system, na mahalaga para sa pagtutugma sa amplifier. Series connection. Sa isang series connection, ang mga speaker ay nakakonekta ng sunod-sunod, kung saan ang positibong terminal ng isang speaker ay nakakonekta sa negatibong terminal ng susunod na speaker. Ang impedance ng bawat speaker ay idinadagdag sa isang series connection, kaya ang kabuuang impedance ng system ay mas mataas kaysa sa impedance ng isang individual na speaker. Halimbawa, kung ang 28 ohm speaker ay nakakonekta sa series, ang kabuuang impedance ay 16 ohms. Parallel connection. Sa isang parallel connection, ang mga speaker ay nakakonekta ng sabay-sabay, kung saan ang mga positibong terminal ng lahat ng speaker ay nakakonekta sa isang punto, at ang mga negatibong terminal ay nakakonekta sa isa pang punto. Ang impedance ng isang parallel connection ay mas mababa kaysa sa impedance ng isang individual na speaker. Halimbawa, kung ang 28 ohm speaker ay nakakonekta sa parallel, ang kabuuang impedance ay 4 ohms. Impedance matching. Ang impedance matching ay mahalaga para sa pag-iwas sa pinsala sa amplifier. Ang amplifier ay mayroong output impedance, na dapat tumugma sa impedance ng speaker system. Kung ang impedance ng speaker system ay mas mababa kaysa sa output impedance ng amplifier, ang amplifier ay maaaring masira. Kung ang impedance ng speaker system ay mas mataas kaysa sa output impedance ng amplifier, ang tunog ay maaaring maging mahina o hindi malinaw. Pagpili ng tamang koneksyon. Ang tamang koneksyon ay depende sa bilang ng mga speaker at sa impedance ng amplifier. Halimbawa, kung ang amplifier ay may 8 ohm output impedance at may 28 ohm speaker, ang mga speaker ay maaaring i-connect sa parallel upang mapanatili ang 8 ohm impedance. Kung ang amplifier ay may 4 na ohm output impedance at may 28 ohm speaker, ang mga speaker ay maaaring i-connect sa series upang mapanatili ang 16 na ohm impedance. Mga karagdagang tip. Basahin ang manual ng amplifier at mga speaker upang malaman ang kanilang impedance at mga rekomendasyon para sa pagkonekta. Gumamit ng tamang gauge ng wire para sa pagkonekta ng mga speaker. Ang mas makapal na wire ay mas mababa ang resistensya, na nagreresulta sa mas malinaw na tunog. Tiyaking mahigpit ang mga koneksyon upang maiwasan ang mga maingay na koneksyon. Mag-ingat sa paghawak ng mga speaker wire dahil maaaring magkaroon ng kuryente. Conclusion. Ang tamang koneksyon ng speaker ay mahalaga para sa pagkamit ng pinakamahusay na kalidad ng tunog. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng series, parallel, at impedance matching, maaari mong tiyakin na ang iyong speaker system ay nakakonekta ng tama at ligtas.